Ayan yung Batu Caves! Yung mga unggoy. Kasi dati parang wala akong nakikitang ganyan eh. Actually, parang siyang nasa snow, ano? Genting Sky Worlds pala yung pangalan. The world's largest? Actually, 1, 2, 3, traffic. Oh my God, naiwan na ata ako ng flight. Hello guys! I'm back again with another video, and guys, sa video na to, pupunta po tayo sa Genting Island and Batu Caves. Yun po ay isa sa mga top tourist destinations dito sa Kuala Lumpur, Malaysia. Yung Batu Caves, yun yung may papanikan ka na hagdan, tapos merong kuweba dun sa itaas, tapos yung Genting Highlands naman, yun ay yung parang amusement park, tapos yun yung napakalamig, I mean malamig na part dito sa Kuala Lumpur, Malaysia. So ngayon, let's go. And oo nga pala, bago tayo magsimula, again, yung activity po na to ay binuko via Klook. So yung link nasa ibaba if ever kung gusto niyo i-book, and also you can use my code PaulIvan5off para makaroon kayo ng extra 5% of discount sa lahat ng i-avail sa Klook, mapa hotels and activities. Maximum of 2 times niyo po siyang pwede gamitin. Kaya if ever, for me, yung 5% na yun, gamitin nyo na lang din sa hotel if ever lang naman. Okay? So yun guys, let's go! Okay guys, so ngayon pababa na tayo, and ito ang aking hotel nga pala if ever kung hindi nyo pa napapanood, at kung gusto nyo malaman kung ano yung itsura ng hotel ko, panoorin nyo na sa previous vlog. And guys, mura ko lang itong na-book, plus Filipino yung mga staff dito, kaya nakakatuwa kasi mabilis makausap. And ang bait natin yan, in-upgrade niya ako ng room. Diba? Grabe talaga ang lukso ng dugo ng mga Pinoy. Let's go na. Hanapin natin ang ating Grab. Alam nyo guys, malapit lang yung malapit lang yung mismong pick-up area doon sa hotel ko, which is nasa likod lang talaga. Kaya lang kasi medyo mainit dito sa Malaysia ngayon, kaya ang ginawa ko, nag-grab na rin ako, pero parang wala pang 500 meters, I think, patalikod yung lalakarin. So ganun lang, or mga 750 meters, parang mga ganun. And ang bayad lang naman is 5 Malaysian ringgit. So parang 55 pesos lang naman, diba? So okay na din. Ayan. Diba? Bait pa ni Kuya. Hindi siya sasalita. Ayan, parang umiikot lang tayo. And take note nga pala, yung pick-up location nito is sa main entrance lang ng Berjaya Times Square. And matatagpuan yun doon sa merong Starbucks. Okay, so yun yung hanapin natin. Feeling ko andito na eh. Let's go. Guys, andito na tayo sa Berjaya Times Square. Okay, feeling ko si ate na yon. Ayan, may nakikita akong Klook. Oh, feeling ko siya. Okay, let's ask her. Your name? Ivan de Guzman. Paul Ivan de Guzman. For which tour? Genting Island. Genting Highland. And Batu Cave. Because I have all this name. Oh no, that's not me. I'll show it. Hala, hindi doon nakikita yung pangalan ko. Wait, check natin. Excuse me, here. Buzz. Different. Different. So, okay. Thank you. Okay guys, kinabahan ako. Akala ko hindi ako nakalagay doon. Nun pala, different bus naman pala ako. And dito tayo. Dito kayo magpunta sa may Starbucks area na to. Dito yung mismong pick-up location. And bus number 3 ako. Parang bus number 1 pa lang yung dumadating. Ayun, papakita ko sa inyo. Ayun. Ayun yung bus number 1. O, diba? And alam nyo, fortunately, karamihan sa mga nandito, puro mga Pilipino. So, ang daming Pinoy. Ang daming Pinoy talaga, guys. Like, for real. Kaya, feeling ko for the talk ako mamaya. Mag-uusap-usap tayo. Uy, taga saan kaya? Ganon. So, iniisip ko nga kung bibili pa muna ako dito. Kaya lang kasi ang problema ko, guys, kapag medyo malalayo yung mga pinupuntahan like this one, baka mamaya tawagin tayo ng kalikasan. Aga-aga pa naman. Pero, alam mo, ang maganda dito sa tour na to, guys, hindi siya maaga yung pick-up. Ang pick-up nito kasi is 9:15 AM. Usually kasi yung mga tour na mga nasasamahan ko before, ang mga pick-up 5:30 AM. Diyos ko ba? Parang wala nang kinabukasan ng kaagahan, ganung level. So yun, let's wait and update ko na lang kayo mamaya. So guys, ito na yung aming taga-sundo dito sa Berjaya Times Square. Actually, hindi siya on time dumating. So akala namin nung una, meron kasing 3 tour guides na nag-pick up dito. So siya yung pangatlo. Yung una sa kay pangalawa, hindi yon. So meron specifically for Genting Island, may specifically for Batu Cave, at meron yung pang-dalawa. Doon tayo sa dalawahan. So ngayon, hihintayin ko na lang siya na gumalaw para dun sa bus. Okay, let's go. Ayun guys, diba? Mabait naman siya. Wow! Ayan guys, yung bus. Ay, ang dami palang bus dito specifically, oh. Okay guys, nakasakay na ako dito sa bus ngayon. And unti-unti na pumapalik yung mga kasama ko. Tapos, let's go na dun sa mismong Genting Islands. And for sure, medyo matagal yung biyahe. Kasi as far as I know, napunta ako dun last time, parang more than an hour. So, ito yung tamang time. Nalagay ko na lang siya sa screen. So, let's go. Makakatulog pa
Ayan, medyo kulang-kulang. Okay guys, 9:30 tumalit. Ayan, alis na. Mali pala yung sinabi ko sa inyo, sa Batu Caves pala mauna. Hindi naman pala sa Genting Highlands. Kasi good morning everybody. Hello guys! Nandito na tayo ngayon sa Batu Caves, sa first stop natin. Ayan, as you can see. At tingnan nyo, napakadaming mga bus dito. And feeling ko dito mismo ngayon sa Batu Caves, super daming mga turista. Iniisip ko kung papanikin ko yung itaas. Kasi guys, napakadami talagang steps nito. Pero kasi dati nung nagpunta ako dito, hindi ko na siya pinanik. Plus, napakainit. Then ngayon kasi, ang aming stop dito is hanggang 11 AM daw. And it's already 10:14 AM. So, meron na lang kaming konting minuto para magliwaliw dito at maglakad-lakad. So ngayon, let's go. Samahan nyo ako as I will tour you sa paligid ng Batu Caves. Wow, so cool. Ayun guys, meron dito mga binibenta, mga langka, mga buko. Tapos diretsuhin lang natin to sa tabi ng mismong parking lot. Dito natin makikita yung mismong hagdan. Ayun, sa side na to yun. Daming tao guys. Alam nyo guys, ang magandang part dito ay hindi umuulan kaya makakalakad-lakad tayo ng maayos. Last time kasi di ba sabi ko sa inyo umuulan and hindi ako nakapanik. And tignan nyo, yung amoy dito guys, mabango siya. Hindi ko ma-explain. And may mga leaves ng peacock ko. Nakikita nyo? No shoe allowed. Parang bago tong building na to. Ito guys, parang bago. Wala yan dati eh. Ayan yung Batu Caves. Diba? Diyos ko Lord, napakadaming mga pumapanig sa itaas. Nung nagpunta ako dati, walang ganyan. Kukunti lang yung tao. Ngayon, ang dami. Cool. Feeling ko dun tayo magtatagal at mag-enjoy sa Genting Highlands. Dami kalapate Too many kalapate. Baka mataihan nyo ako. Nakablock pa naman ako. Wow. Daming steps Kita nyo? Napakain sila guys sa kalapati dito kasi pwede magpakain. Kaya na syempre, bibilin mo yung mismo mga feeds. Ayoko na magpakain. Parang bago tong building na to. Dati parang wala ito. Ewan ko correct me if I'm wrong sa mga nakapunta na dito sa Batu Caves Ang mahalaga lang sa akin dito is pipicturean ko lang to mismo itong malaking statua na to. Ay, may unggoy Ayun guys, nakita niya? Ayun ayun yung mga monkeys. May mga unggoy. Parang feeling ko talaga bagong gawa ito. Kasi dati parang wala akong nakikitang ganyan Ganda Tapos tignan nyo, halatang bagong pintura. Ayan. Ang taas. Ayokong pumanik. Kasi ang iniisip ko kapag pumanik ako, bababa ulit. So nakakapagod. Kaya ayoko nang gawin. And nagpapawisan ako agad. Madami pa tayong pupuntahan ngayon. Magpupunta pa tayo sa Anawangin. Wow! Naging sa Bales. Ganun. Okay, ngayon para masulit naman ang oras natin dito is magpipicture na lang ako. Kasi guys, alam nyo, it's already 10:30 AM. So 30 minutes na lang. Ano yun? 30 minutes papanig ako dyan. Tapos 30 minutes mababa. Syempre, kailangan pa magmuni-muni dun sa taas at magpahinga. At pagod na pagod. So, okay. Picture tayo. Balik na tayo dun. Kasi mauubos na yung oras natin. Baka maiwan tayo ng bus. Pag naiwan tayo ng bus, hindi wala tayong sasakyan. Pupunta doon sa Genting Highlands. Kung gawin natin, ubusin na natin yung oras natin dito sa pag-tour dito sa mga nasa ibaba. Ang cool naman, may ano yun? Squirrel. Galing naman, squirrel. Ay, joke, di ata squirrel yun. Dito maganda tong side na to guys. Dito nakaka-refresh lang. Malamig, and ang daming mga isda Higita nyo? Daming isda. At yung isda niya guys, parang tilapia. Like literal na tilapia. Ayan, kung nakikita nyo. So guys, ngayon, nasa second stop na kami. Actually, ini-expect ko, pinakadulo tong souvenir shop. Pero second stop agad siya. And ngayon, kasama to guys dun sa tour na in-avail ko sa club. So ayan, nakikita nyo. May paganito ito Ayan guys, souvenir shop to. Ito yung usong-uso. Nakikita ko yan. Milo Energy Cube. And sige, bumili tayo nun. Parang gusto ko matikman yun. Mura ba dito? Pero parang mura naman. Ayan guys, diba? Ito yung parang meron sa meron sa Thailand. Ito yung 5.90 Malaysian ringgit. Tapos ito mga pasalubong. Mura kaya ito? O mahal? Hindi ko lang sure. If ever kung magki-kitchen kayo, ito mga magnet. Ayan guys. Maganda din. And karamihan sa mga pasalubong things makikita nyo din dito. Pero feeling ko ang bibiling ko muna yung Milo. Gusto nyo lang para makita nyo yung price. Dito mga guava. Ayan. Ito parang inipit sa atin Parang inipit. Sige, ito lang bilhin natin. Yan lang yung bili natin. Ang mahal pala 50 RM. Pero sige, parang gusto ko siya Bili tayo isa lang para matikman lang natin. Grabe guys. So binuksan ko na agad yung binili kong 50 RM
Milo. Hindi lang pala siya kaliit. Ayan, as you can see. Okay, ngayon tikman natin. Wait lang, bubuksan ko lang. Mahina ang kalaban dahil isa lang ang aking kamay. Wait, mahirap siyang buksan. Hindi ko tuloy mapakita. Kasi hawak-hawak ko itong camera. Ganito yung itsura niya, guys. Ayan o, as you can see. Ayan, para siyang Milo. Ginawang cube lang din. Arap! Yung texture na, guys, parang ano, parang yung Ovaltine. Masarap, pero may worth it naman yung 50 RM. Nakikita ko kasi ito sa mga ano video. Tapos, minattendan kasi akong event dati sa Thailand. May kasama kami itong Malaysian. Kaya lang, hindi ako nakahingi ng ganito kasi pinagkaguluhan ng mga iba naming mga kasamang kalahi. Sarap! Sulit! Magkano may 50 RM? Para bang 500 pesos yun? Parang mahal kung 500 to, no? Parang halin ako nagsamgipsal. Pero okay lang. Sarap naman. Ayan guys, andito na kami ngayon sa station kung saan papanik na kami sa Genting Highlands. Tapos mag-cable car tayo later. Ito yon, and actually papanik pa tayo. Doon tayo sasakay. And guys, sasakay na tayo sa Awana Skyway. O yun yung kanilang cable car. Grabe, medyo nahilo ako dun sa biyahe papunta dito guys. Nahihilo ako dahil pa-zigzag. Para kang pumalik ng Baguio na mas zigzag pa. Ay, Diyos ko. Tapos mabilis pa mag-drive ng tour guide namin. I mean, ng bus. Ayan, guys. Ayan na yung cable car. Awana Station. So, papanik na tayo. Let's go! Oo nga pala, yung ticket nga pala dito ay included na dun sa binook natin sa Klook. So, kasama na yun. Hindi na natin need bumili pa ng panibagong ticket para sa cable car. Doon sa binili nating ticket sa Klook, kasama na dun lahat. Kasama na dun sa binook natin yung mismong pag-pick up sa Berjaya Times Square, pagbalik doon, round trip na cable car, and etc. So, okay na. Very sulit na yun, di ba? And actually, dyan daw sa bawat isang gondola, 10 daw yung maximum na tao. Tapos minimum naman 6. So, syempre may kasama tayo. Kasi kapag ka daw magsosolo ka dyan, additional 300 Malaysian ringgit daw. Alam nyo guys, natutuwa ako kasi dito ngayon sa Genting Highlands is malamig. Like yung lamig niya, hindi mainit, hindi super lamig, hindi konting lamig, kundi malamig lang talaga. So, kaya nag-enjoy ako. Tingnan nyo, hindi ako pinagpapawisan. Pero feeling ko mamaya-maya pagpapawisan ako kasi gagalaw-galaw ako mamaya. So, let's go! Sakay na tayo. Diba? Me? Me? Yeah, you can also. Come together. Guys, nakasakay na ako dito sa cable car. And actually, madami kami dito, mga 10. Then, yun din naman yung maximum. So, yun, hindi ko solo. Tapos, walang aircon dito sa loob ng cable car. Pero, yung natural na lamig kumapasok. Kaya okay lang. Ayan, tignan nyo, Resorts World Genting. Welcome to my world. Okay guys, nandito na kami ngayon sa taas. And grabe, ang lamig dito, nakakatawa. Tapos ngayon, since itong tour guide namin ay very active, pupunta na muna kami dun sa place dito kung saan makikita nyo yung magandang view. So, at least, dadaling ko din kayo para makita nyo. Maganda daw yung view doon. Like, kita-kita daw yung background. So, let's go. Ganda guys, ang lamig. Hi! His name is Duck guys. If ever, request him. If ever you will book a tour and Klook. Ang lamig, nakakatawa. Wala pang aircon to. Ano ba to? Ito ba yung totoong tao? Baka bigla itong gumalaw, manggugulat. Ang sarap singutin ng ano dito, ng air. Kasi malamig. Ayan. So, papanik tayo sa escalator. Okay, sundan lang natin sa ating Kuya Tour Guide. Ito nga, ang ganda oh. Actually, wala pang view, pero nakikita ko na parang ano siya, parang viewing deck. Tignan nyo, oh. Ganda nga dito, kitang-kita yung mga cable car. Kita nyo ba? First World Hotel, the world's largest? Oh, this is the world's largest? You can see the I mean, now? Currently? Or not yet? Or it's now. 7,351 rooms. Wow, too many guys. So, natagpaan nyo lang dito sa Genting Highlands. Ang galing. Ito pala yung largest hotel in the world. Ayan guys, nandito tayo ngayon sa Arena of Stars. At ito yung parang Enchanted Kingdom, Star City, Universal Studios Singapore, and etc. nila. Ganda, no? Actually, parang kukunti nga lang yung tao. Hindi ganun kadami tulad ng mga ibang amusement park na napuntahan natin. So ayan, napakita ko lang sa inyo na ganito kalaki. Yung makikita nyo dito, meron dito mga roller coaster. Dami roller coaster. 1, 2, 3, 4. Tapos ito parang kart something Tapos ito yung parang New York style nila. Meron ganito sa Universal Studios Singapore saka sa Japan Ayan guys, Genting Skyworlds pala yung pangalan.
Ba't hindi yan kasama sa in-avail nating package? So, dito na lang tayo. Ayan guys, hotel. Diba? Daming hotel dito Ito pa Okay guys, so ngayon, nandito tayo ngayon sa Long Cafe at matatagpuan niyo dito sa mall inside ng Genting Highlands. So, karamihan dito mga Hong Kong food. And ako'y mamimili na ng food kasi guys, I'm very hungry. Gusto ko kasi ng kanin. Kaya ngayon, check natin. And actually, feeling ko yung menu ito. Tama, web order nga. So, parang tulad na siya sa Taiwan, yung mga in-order na natin. Internet ka talaga o-order. Excited na akong kumain guys. Gutom na rin ako Medyo ayaw mag-load ng internet ko. So guys, nandito ako. Ang tagal-tagal ko na ini-scan yung QR code kasi akala ko doon o-order. Nung pala, ito pala yung orderan. Akala ko newspaper siya. So ngayon, o-order na ako. Nakakita ako dito ng parang ganito Yung parang ito. Parang ang sarap niya guys. And as you can see, ang sarap. Yun yung ordering ko. Kaya lang manok na naman. Parang lagi na lang ako nagmamanok. No, try ko na muna yung baboy. Puro kasi manok yung kinakain ko dito O kundi chicken. Let's try. Okay, sige. Okay guys, I have decided. Ito na lang yung ordering ko. 214. 48.80 Malaysian ringgit siya. Combination of 3 roast meats siya. Kasi ito lang naman yung kakainin ko nga. Hindi naman ako kakain mamaya. So yan yung ordering ko. 214? Yeah. And no available. Okay, only 1, 2, 3. That's right? Cold. Yeah, okay. That's all. Okay. Thank you. Okay. So 48 plus 9 Malaysian ringgit. So 48 plus 9 equals 57 times 11. Oh my god, 627 pesos na yung kinain ko halos. Pero ito guys, yung right conversion na nandito. Okay, let's eat. So guys, dumating na naman yung order ko at guess what? Yung in-order ko pala walang rice na kasama. Diyos ko, puro pala ulam ito. Ang dami na naman. Pero guys, ang maganda dito is ano to, barbecue pork, roasted duck, roasted chicken. So, 3 types of meat to. So, for me, okay naman siya. And 48 Malaysian ringgit siya. Plus, nagpa-extra rice na ako, which is 3 ringgit yun. So, okay lang. Sige, minsan lang naman. Naalis naman na tayo bukas sa Malaysia. And kukunti na lang naman yung packet money na tira sa atin. So, might as well, pwedeng maubos na rin, di ba? So, yun. Highly recommend ko to. Yan, recommend agad yan. Hindi pa naman nagsisimula kumain. So, yun. Let's wait the rice and kakain na tayo. Okay guys, let's start eating. Okay, tikman na muna natin tong barbecued pork nila kung tawagin. Hala, parang medyo matigas tong barbecued pork nila. Okay, ay, hindi ko makuha. Kasi for the chopstick pa, ayan guys, nakikita nyo ba? Ito yung barbecued pork nila. Malambot! Malambot! Guys, lasang barbecue sa atin. Matamis-tamis, na malambot, na malinamnam. Wala akong lalasang alat. Hindi lang napatamis. So ngayon, tikman naman natin to. Hindi ko alam kung dakto or whatever. Pero kasi medyo maitim yung laman niya. So, piling ko dakto. Sarap ng color. Sarap. Kaya lang, may pagka-marinate siya na parang medyo maluya yung lasa. Parang mararamdaman mo sa bibig mo yung luya. Ganito itong chicken naman. Try naman natin itong chicken. Yeah. For me, pinaka the best chicken. Next yung pork, last yung duck. Sarap ang lambot. Diyos ko Lord. Sarap kumain sa pagkaganito. Ito milk tea nila. Ayan, sarap ng milk tea. Kalasa. Hindi basta-basta. Okay guys, masyadong madami yung in-order ko. So, tinake out. Minsan kasi alam nyo, yun yung toxic trait ko kapag nagka-travel ako. Masyado akong takaw mata at takaw tingin na tawag ko. Kapag umorder ako ng mga pagkain, pagka nagandahan ako sa picture, ordering ko, hindi ko naiisip minsan kung kaya ko ba siyang ubusin alone or hindi. So yun, hindi ko naubos yung pork. And ang babayaran ko is ito. Thank you. Ang babayaran ko is 72.40 ringgit. Malaysian ringgit. Siya, 72 na yun. So ngayon, ang gagawin natin, bababa tayo sa temple. Kasi may temple pa to Ano yun? Ching Sui? Or ito kasi nandito. So bababa tayo doon. Then after nun, bababa na tayo sa pinakababa para maiikot ko naman tayo sa Genting Highlands Premium Outlet. Okay guys, so ngayon pupunta na tayo sa cable car, pababa dun sa temple. Grabe, sana kukunti lang yung tao. Oh my god, ba't parang mahaba ang tao? Mahaba ang pila. Yan, ito na tayo. Yan, pabalik sa
mismong temple. And guys, pabalik na tayo. And actually, hindi na ako nag-ikot-ikot dun sa mall kasi ito parang mall lang din sa atin. Ang makikita nyo dyan, mga Uniqlo, mga Watson, mga kainan, at iba pa. So ngayon, tara na. Ito na yung mismong cable car. Pero hindi tayo didiretso-diretso pababa kasi hinto tayo sa... Wala nyo kung saan? Sa temple. Thank you! Ayun guys, nakasakay na tayo dito sa cable car. Actually, kukunti lang tayo ngayon. Dalawa lang kasi noong una madami. Pero ngayon, isa lang yung kasama ko. Ayan, si ate lang. Ayun, makikita niyo yung background dito nung mismong amusement park. Ayan yung Arena of Stars. Nandun tayo kanina. Ang ganda guys. Wow! Tignan niyo to! Wow! Ang ganda! Ayan. Actually, para siyang nasa snow, ano? Pero parang mga walang nagra-rides, no? Grabe guys, ang ganda! So, nag-stop ako dito sa Chin Sui Cave Temple Station. So guys, ito ay isang libreng station kung saan pwede kayo mag-stop dito na hindi nyo na kailangan bumili ng ticket. Kasama na yun sa paticket. And ang lamig dito, Diyos ko Lord, parang mas malamig pa sa Baguio yung hangin. Ganito yung gusto ko. Sana ganito sa Nueva Ecija. So, share ko lang sa inyo, taga Nueva Ecija kasi ako ang pinakamainit na lugar sa Pilipinas tuwing summer. So, dito tayo pupunta. Ayan, dyan tayo pupunta guys. Nakikita nyo yan. Doon tayo pupunta. Okay, magsimula na tayo. Kasi medyo matagal pa to. So, pwede kayong mag-elevator. Wait. Ayan, mag-elevator ako. Kasi ayoko maglakad. As a taong ayaw naglalakad ng mahaba-haba. So, stop na natin pa. At alam niyo ba, since sinabi ko nga sa inyo, second time ko na dito sa mismong Genting Highlands, is yung dadaanan natin 8 times mauulit yung escalator. Papakita ko sa inyo. Talagang paulit-ulit yung escalator. So, ayan. Let's walk. Ayan. Let's walk! Ayun na yung escalator, nakikita ko na doon sa side doon. Yun, doon yun. Ayan, so lalabas tayo dito. Plus, labas tayo dyan. Punta tayo sa Chin Sui Caves Temple. So makikita nyo guys, nakalagay dito yung Chin Sui Station. Operating hours 8 AM to 7 PM. So huwag kayo magpupunta dito nang gagabihin kayo ha. Baka kayo pagsarhan. Lord. Ayan, magsimula na tayo magbilang ng mga escalator na sasakyan natin. Ayun na guys, yung Chin Sui Temple. Nakikita nyo na? Grabe, ang dami ko na nadadaanan na escalator. Di pa rin tayo nakakarating sa pinakababa. Ayan guys, itsura ng temple. Laki no? Actually, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 floors guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, ayun ako pa nirecheck pa po. Baka mamaya mali. Baka sabihin nyo mali yung mga binibigay kong info. Ngayon, try natin bumaba doon. And saglit lang tayo kasi guys, malapit na mag-time limit. Masyado kasing napatagal yung ating pagtatambay dun sa pagkain. Ayan o. May mga bilihan ng pasalubong dun sa baba. And kaya pumunta tayo dun sa pinuntahan ko before. Naaalala ko dito ay tumambay ako. Papakita ko sa inyo. Ay, ano to? May pakweba. May pakweba guys. Lamig! Ganito mga gusto ko weather. Ganito mga gusto ko weather. Diyos ko Lord. Feeling ko naririnig sa mismo video yung mga ano ng... Naririnig nyo ba? Sana hindi nyo naririnig. Diyos ko, ang lamig, Lord. Oo, ang lamig. Pero I love it, I love it. Gusto ko yung mga ganitong lamig. Woo! Lamig. Ang saya. Ayan o, dito makakita kayo dito ng temple. Ay, temple. Buddha. May temple na nga doon sa harap, meron pa. Ayan guys, laki ni Buddha. Tapos ang laki ng space. Pero alam nyo, kahit mainit at maaraw, malamig. Nakakatuwa. Woo! Teka lang tayo kay Buddha. Hindi pa ako nakakalapit doon ng last time nagpunta ako dito. Lapitan natin siya. Pero kahit hindi na doon sa mismong lapit na lapit, dito na lang. Ayan, picturean ko lang si Buddha. Wait, mag-selfie tayo. Diba? Ganun ako mag-selfie guys. Nakita nyo. So ito yung mga picture. Oh, diba? Galing no? Alam nyo, hindi ko alam normal na hand wash basin lang naman siya. Pero ang daming ganyan dito sa Malaysia. Talagang pinaprioritize nila paghugas ng kamay dito. Okay, so very quick ano lang doon, stop. And ngayon, magpunta na tayo sa Awana Station. Let's go back. So guys, ngayon, pumunta na tayo sa Genting Highlands Premium Outlets. So actually guys, ngayon ay pag-uubos na lang tayo ng oras kasi ang pick-up time ay 4:30 PM. And tignan natin kung ano mga possible na pwede nating makita doon sa mismong premium outlets. Medyo nanginginig ako guys kapag mga escalator yung mga sinasakyan namin.
Ngayon, ang naaalala ko, nung nagpunta ako dun sa premium outlet dyan, is medyo madaming tao. Sana konti lang yung tao ngayon. So guys, tapos na tayo doon sa ating mismong cable car, sa Genting Highlands na mismong nasa itaas, and etc. So ngayon, tara samahan niyo ako sa premium outlets. Okay? Dahil mag-uupos na lang tayo ng oras kasi 4:30 yung usapan na bumalik dun sa bus. So, tara, isasama ko kayo para makita nyo kung ano yung mga possible na pwedeng makita dito. Ayan o, ito itsura. Genting Highlands Premium Outlets. Dami guys mga brands dito. Like iba't ibang uring premium brands. So, dito tatawid ka lang kasi doon yung mismo nga sakay ng cable car. Tapos tatawid tayo dito sa kabilang building. Sana may mahanap tayo dito na copy. Starbucks sana. Starbucks ang aking request. Yun ang gusto kong inuman habang nag-aantay ng ating mismong taga-sundo. Ayan. Ito na guys. Tommy, Lacoste. Ito yung mga makikita nyo here. Actually guys, hindi naman ako bibili dyan. Pinakikita ko lang talaga sa inyo yung mismong itsura. Dahil wala sa budget natin na mag-shopping. So ayan, yung makikita nyo dito, Onitsuka Tiger. Plus may Crocs, Charles and Keith. Tapos dun sa side, meron dong Swatch. Yun yung mga makikita nyo. Tapos may Cotton On. Ayun o, yung Cotton On. Ayan, as you can see guys, ayun o. Tapos ito yung mga shop na makikita nyo dito. May Burger King, may Emart 24, Krispy Kreme, yan, Coffee Bean, and Tea Leaf. Okay, so yun. Balik na tayo dun guys. Nakita ko lang talaga sa inyo to. But may mga napanood akong vloggers. Nag-shopping sila dito, mas nakamura sila. Kasi may mga discounted prices kapag ka turista ka. But sa end ko, sa sitwasyon ko, ayoko pong mag-shopping. Sabi ko sa sarili ko, kung mag-shopping ako, kung sapatos, Hong Kong, kung pabango, Thailand, at kung gadgets and etc. Japan. Yun ang mga best option pagka mag-shopping kayo. And guys, ngayon, we are down sa last episode ng Malaysia Vlogs. And guys, ngayon mag-check out na ako dito sa hotel. And actually, it's already 6:30 AM. And yan na makikita nyo. Nakikita nyo ba sa bintana? Wala pa guys, araw. Wala pang araw yung 6:30 dito kasi sa Pilipinas, di ba, meron ng araw yung mga 6:30, ganyan. So, talagang maliwanag na dito, wala pa. So, ang flight ko is 9 o'clock, 6:30. Andito pa rin ako sa hotel and ang alam ko, 1 hour dapat yung pataan papunta dun sa airport kasi medyo malayo siya. So, ngayon, let's go. Feeling ko naman sasakto pa din. So, tara na at kailangan natin magmadali kasi we are now going to Vietnam! And guys, so nga pala, hindi na ako makakapag-vlog dun sa Vietnam. Hindi na ako gagawa ng vlog dito sa YouTube doon sa Vietnam. So if ever kung interesado pa kayo sa mga additional tips and techniques na gagawin ko sa Vietnam is guys, pumunta na lang kayo sa aking TikTok account which is @PaulIvanDJ username ko. Kasi TikTok event yung attendan ko, so might as well na puro TikTok lang talaga gagawin ko dun muna kasi lagi na ako nagpo-post ng vlog about sa Vietnam. Okay guys, ayun guys, maraming salamat. Samahan niyo ako ngayon sa ating journey papunta sa airport. Tuturuan ko kayo dahil nasakay tayo sa KLIA Express. Pa-check out na tayo. Okay, ground floor. Ang ganda guys ang hotel ko na to. If ever, kung babalik ako dito sa Malaysia, dito pa rin ako mag-check-in. Aside from Filipino, yung mga staff dito. Yes guys, ang ganda, ang lamig, ang ganda ng view. Nakita niyo naman doon sa previous video about sa hotel and room tour, diba? Tapos guys, grabe, ang lapit sa lahat. Kaya guys, if ever kung gusto niyo i-book tong hotel ko, is yung link nasa description. And also, you can use the code mo at type of para magkaroon kayo extra 5% of discount pag kayo ay mag-a-avail sa Klook. So guys, nakasakay na ako ngayon sa Grab. Papunta doon sa KL Central. At ang halaga ng nabook ko is 10 Malaysian ringgit. And it's already umaga, diba? Sabi ko nga sa inyo, magsa-7 na. And ngayon, from doon sa KL Central Station, sasakay tayo doon ng express train nila papunta doon sa mismong KLIA, which is yung Kuala Lumpur International Airport. And napakabilis nun. Guys, advisable na yun ang gamitin nyo compared sa mismong mga car ang gagamitin nyo. Kasi kapag Pilipinas ang balik nyo is usually neta-traffic. So, yung car kasi 1 hour na. Pag na-traffic pa, 1.5 hour. Baka nga worse is mag 2 hours. Kasi dito sa Kuala Lumpur, parang EDSA guys. So, sa akin kasi sa end ko, umaga yung flight ko. Papunta doon sa Vietnam, papunta sa Hanoi. Kasi sa Hanoi tayo pupunta para a-attend tayo ng event nga ng TikTok. And luckily, nakapag-book ako ng
ng KLIA Express o yung express train nila sa Klook. So yung link nasa description, and also you can use my code CALLIPAN type off para magkaroon kayo extra 5% of discount kapag ka magbubook kayo. Okay, so see ya. Ayan si Kuya. Okay guys, andito na tayo ngayon sa KL Central. Ayan, nakarating na tayo dito gamit ang Grab. Okay, ngayon, it's about time na talaga to go back. I mean, hindi pala to go back. Kasi pupunta nga pala tayo ng pumunta nga pala tayo ng Vietnam. Okay, ayan, mapakita ko sa inyo. Ayan guys, as you can see, dito tayo sasakay sa KLIA Express. Okay, hanapin natin kung saan mapunta yun. Excuse me, here going to Express? Don't take right. Okay, thank you. Airport, yeah, okay, thank you. Hindi naman natin si Kuya Guard. Nakala ko laban, pagagalitan ako. Kukunti lang guys ang tao dito. Ano ang sabi? Ayun. KLIA Express. Magbabasa lang kayo guys ng mga signage. Ayun, galing dito sa KL Central. Meron train station. Tapos ayan, may mga sign. Ito yung mismong local train nila. Tapos ito, ayan KLIA Express. Tapos dito, papunta ng mga Batu Caves. So, basahin lang natin. Doon yung KLIA Express. Parang, doon nakaturo. So, ang hindi ko sure kung ipapa-exchange pa yung ticket dito or yung mismo nabili ko sa Klook yun na mismo. Ayan, this way to KLIA Express. Kakatuwa, departures. Ngayon guys, ang aking pinagdadasal ay sana naman ay meron na akong train dito. Kasi usually every 20 minutes daw. Para hindi na ako magkamali. Mag-try na ako dito sa tickets. Try na muna natin i-claim para walang wrong move. Hello! I availed the via Klook. Yeah, I mean this one. I have this yeah, QR. That's the ticket. Okay. Okay, thank you. Okay, thank you so much. Thank you. Ayan guys, maganda kasi meron silang elevator lift going down kapag mabibigat yung mga dala-dala nyo. Diba? Ang dali pala kapag nakabook tayo sa Klook, yun na yung pinaka-ticket. Boarding this way. Ang haba. Ba't ala pa? Pero ito na tayo. Ayun na guys, walang katao-tao. But dito yung KLIA Express. Ayan. At ang kinaganda nga dito is ito, mabilis. 30 minutes lang halos. Ayan. 12 minutes daw dadating. Check natin. Ayan, Express to KLIA. 12 minutes. Yung trip yung 12 minutes. Tayo sa bandang gitna. So, may mga tao tayo. Okay. So, dito. Okay guys, so may mas malinaw na explanation guys dito. So nakalagay doon, 'di ba? KL Central going to KLIA tapos KLIA 2. Doon kasi tayo sa Terminal 1. Then ayan, next stop daw KLIA 2, only 33 minutes. So 33 minutes pala. Sa Terminal 2 'yan, para tayo kasi sa Terminal 1. Then every 15 minutes yung dating. Ayan, 10 minutes na lang dadating na. Nakalagay doon sa mismong time. Okay lang, aabot tayo sa flight natin. And kukunti lang yung mga tao, hindi siya crowded guys. Which is yun yung gusto ko nga, hindi crowded. Okay, update ko na lang kayo mamaya. Okay guys, so ngayon nakasakay na tayo dito sa KLIA Central station. Papunta dun sa mismong KLIA Terminal 1. So it's already 7:16 AM. Mamaya i-update ko kayo kung anong oras to aalis. Alis na ata na. Actually guys, hindi crowded. And ang dami pang available na space. So, tignan nyo ito ginawa. So far, ayan, ang laki-laki. Ayoko mahiwalay sa akin yung maleta ko. Kasi doon sa side doon, walang walang yung pumalakihan. Ang laki ng maleta ko. Tignan yung large size. Tapos meron silang pa-table dito. Tapos ito, may ganyan. Hindi ko alam kung ano to, kung para sa ano to. Basurahan ng bayan or what. So yan, may pa-ganyan. Tapos 4. 1, 2, 3, 4. Ako. Ayan, ako. So guys, ayan, nagsasalita na. Nagsara na yung pinto. Around 7:20 AM kami aalis. Okay, maandar na. Maandar na. Wow. Dito kayo kung anong oras makakarating din sa mismong airport. Kasi ang sabi dyan sa mga posters is alam nyo naman po, 33 minutes ba? 33 minutes KLIA 2. Pero since Terminal 1 tayo, is 28 minutes. Guys, it's already 7:40 AM. And ngayon, expect ko na within 8 minutes makakarating na tayo sa KLIA Terminal 1. Ngayon guys, ang lamig. And ang bilis ng takbo. Diba? Ang ka-traffic.
mabagal. Pero ayun, nakikita ko na siya doon. Ayun, nakikita niya. Ayun guys ha, nagno-note sila. Dapat sigurado kayo Terminal 1 or Terminal 2. Kasi meron mga flights na magkakaiba. Ako Terminal 1 ako, pero Cebu Pacific, di ko sure kung Terminal 2 yun or 1. At Air Asia at Mali. Update ko kayo mamaya. Kasi ngayon naman, itutour ko naman kayo sa loob ng KLIA. Pero Terminal 1. Yung Terminal 2, hindi ko matutour kasi hindi ko makapuntahan. Ayun na. Yan. And alabas na tayo. Wala pa tayo nakalimutan. Always check your belongings. So, exit dito. Check natin exit. Ayan, ito. Ayan niya. Ayan. Okay guys, nakalabas na tayo. So, meron dito mga status ng flights. And dito guys, sa mismong, ano na yan, mismong tawag dyan, yung pasukan, is itatap nyo lang ulit dyan yung QR code from Klook. So, ngayon hanapin natin yung Hanoi. Hanoi! Wala ko nakikita Hanoi. Hanoi, Hanoi, Hanoi. Walang Hanoi. Oh my God, naiwan na ata ako ng flight. Hanoi. Check na lang natin. Elevator tayo guys. So, 5th floor. Ayan. So, dito tayo sa 1st floor. Papanig tayo dun sa 5th floor. Ayan guys. First, click natin. Tama naman. Nakita ko naman sa flight status na dito naman yung Malaysian Airlines going to Hanoi. Hindi pa tayo dito. Sa 5th floor pa tayo. Hanapin na natin yung gate natin. I mean, sa pag-check-in natin. Okay. Saan yung mga signage? G8 ang nakita ko eh. Saan yung G? H-I-J-K. Ayun, G. Okay guys. Ayun no? Malaysia Airlines. International Economy or something. Pwede kaya kahit saan dito? Hindi ko sure. Wala kasi nag-a-assist. Hindi tulad sa NAIA na may mga nag-a-assist guys. But nakalagay naman dito. Hanoi, Hanoi, something, something. So check nga natin kung pwede tayo dito mag-check-in sa mga ganito. So, start check-in. So, in-scan ko lang yung passport ko. Tapos, in-enter ko lang yung aking mismong flight number. So, ayan, Kuala Lumpur to Hanoi. Confirm check-in. So, purpose of business, something, something. Tourist ako, hello. Okay, we cannot check you in. Please contact an agent to perform your check-in. Okay, doon na lang ako. Tama ba? Malaysian Airlines ba to? MH? Dito. Tama ba? Hindi. China Eastern to. No, hindi tayo dito. Okay guys, nahanap ko na. Yung pinakita ko pala kanina, ito pala yun. International bag drop. Okay, so international flight. Nakakatuwa naman dito, ang daming check-in counter. Hindi tulad dun sa naiya ko konti. So sir, going to Hanoi? Yeah. Ay, sorry. It's in plastic. I will put my luggage now here. I will put it down. Yay! Punta na tayo Hanoi. Yung katabi ko nag-check-in, pupunta siya ng Thailand. Sana all. Next time. Next time. Tignan nyo guys. 28.4 kilos. Yan ang ating maleta. Magaan. Gumaan siya ngayon. Hindi ko alam kung bakit. Okay guys. So dire-diretso lang natin yan for international departures. Dami guys mga ano dito. Mga shops. Yan. So mag-CR muna tayo. Para mamaya din na tayo sa CR. Sana yung CR nila may bidet. Pag wala. Sayang. Ayan guys, so ngayon ay andito na tayo. Nakalagpas na tayo sa immigration. And pupunta na tayo sa ating gate. Ang boarding gate natin is G8 yan. Actually, nagsisimula na nga yung boarding doon kasi 8:30 talaga yung boarding time. And guys, ayan. Makakahabol ba tayo feeling ko? Kasi meron akong contact doon eh. Kasi di ba nga TikTok nga yung kasama ko. So, sasabihin nila pagka magko-close na. Ay, first time ko guys mag-Malaysia Airlines. I mean, Malaysia Airlines. So, I'm so excited. And yun, tatapusin ko na nga dito yung vlog ko guys kasi ano na eh, tapos na yung Kuala Lumpur vlog ko. So yun guys, maraming salamat sa panonood. Abangan nyo yung next video ko. Okay, so yun guys, maraming salamat.